na po tayo umalis dun sa bahay nila, Lola Amanda? Meron lang kaming pinag-usapan ng lola mo sa labas. Sige na, sleep ka na. Si Daddy po, hindi na po ba natin siya hintayin? Hindi na. Pero maya-maya darating lang yan. Pero hindi ko alam kung anong oras eh. Kaya matulog ka na, ha? Matulog ka na. Kasi po, sinama niyo po ako doon sa office mo. Kaya siguro po, nagtagpo po si Daddy, kaya umalis po siya. Ninya, please. Pwede ba matulog ka na? Sige na, mag-pray ka muna. Sige. Dear Jesus, I really miss my daddy. Kaya please, pauwiin niyo na po siya para makasama na po siya namin, Nina Mami. Hangga ka na, anak. Tulog ka na. Close your eyes. Sleep na. Pa, anong ginagawa niyo dito? Elisa. Nagpunta ako rito, anak, para kausapin ka tungkol kay Sofia. Ayoko siyang pag-usapan. Huwag niyo na akong pilitin pa, mag-aaway lang tayo. Umalis yung kapatid mo kagabi. Kung saan ko siya hinahanap, buong magdamag. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Wala akong pakialam. Anak, walang ibang pupuntahan yung kapatid mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Bakit pa? Naawa ba siya sa akin nang pinaniwala niya na may sakit ako? Naawa ba siya sa akin nung nakulong ako ng 7 taon? Naawa ba siya sa akin nung inagaw niya ang asawa at anak ko? Huwag niyo siyang ihingi ng awa sa akin, Papa. Dahil wala akong maibibigay sa kanya. Ang sa akin lang naman, sana pakinggan mo ang kapatid mo. Pagod na ako sa makinig sa mga kasinungalingan niyang babaeng yan. At isa pa, naniniwala ako na may kinalaman yan sa pagkawala ng anak ko. Kaya nandun yan at alam niya na nandun kami ni Luis. Siguro, umarte na lang yun na hinarang niya yung katawan niya doon at tatamaan siya para lang palabasin na, kunwari, hindi siya kasabot ng mga kidnappers. Elisa, ako naniniwala ako na nagbago na ang kapatid mo. Nagbago na siya. Siguro, kailangan lang bigyan natin ng pagkakataon yung kapatid mo para maituwid ang mga mali niya. Tagal bang hindi mo mapapatawad ang pagkakasala niya? Pa, kung kayo naniniwala pa sa kasinungalingan nun, ako hindi na. Natuto na ako ng leksyon ko dyan kay Sofia na yan. Ayoko na magkamali ulit. Anak, hindi mo ba pwedeng gawin ito alang-ala sa akin? Kahit ano pa gagawin ko para sa inyo. Huwag lang to. Siguradong okay ka lang dyan, Michael, ha? Oo. Akong bahala sa bata. Titingnan-tingnan ko siya para sa'yo. Oo, sige na. Mag-ingat ka. Jun, nasan daw si Michael? Nasa hotel po eh. Doon daw po muna siya. Naku, nakakaproblema talaga yung mag-asawang yan eh. Opo, paano po masusolusyonan yun? Pareho sila nagtitikisan, saka iniisip po ni Michael, wala nang tiwala sa kanya si Elisa. Pero alam mo, hindi solusyon yung ginagawa niya eh. Magkakaproblema at problema sila. Alam ko po yun, pero anong magagawa natin? Pareho sila nagpapatigasan. Lisa, namimiss mo na asawa mo, no? Bakit ba hindi mo tawagan? Sabihin mo sa kanya, bumalik na siya rito.
Para maayos na lahat. Ay, naku, Lola. Desisyon niya na umalis dito. Ngayon, desisyon niya na rin kung gusto niya pang bumalik dito. Naku, Lola, hindi na siya bata para suyu-suyuin pa, no? Elisa, huwag ka naman ganyan. Tsaka, ba't ka ba magmamatigas kay Michael? Eh, hindi naman siya si Sofia. Sophia. 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 Sophia, anak. Sophia. Ano ka ba naman, bata ka? Mabuti na lang pala tinawagan ko si Charlene. Siya nagsabi sa akin baka nandito ka. Bakit dito ka natulog? Ha? Dudley, kung lito na ako kagabi. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kaya dito lang ako kay Michelle pumunta. Sa anak ko. Total siya lang naman ang may mahal sa akin. Siya lang ang nagmamahal sa akin. Sophia, hindi totoo yan. Iniwan ako ng buong pamilya ko. Ano ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi totoo yan. Nandito ako. At kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Gano'n naman talaga ang mga magulang, Lisa. Kung sino sa tingin nila sa mga anak nila ang inaapi, doon sila kumakampi. Correction, Lucia. Hindi ko inaapian si Sofia. Ako ang inaapi niya. Oo nga. Pero dahil bagsak ngayon si Sofia, natural lang naman na alalayan siya ng papa mo. Di ba ikaw din naman nung bagong salta ka doon sa kanila? Ikaw ang ipinagtanggol niya dahil ipinagtatabuyan ka ng mga Montemayor. Nagkabaliktad lang kayo ni Sofia ng sitwasyon ngayon. Mami! Ay, hi, baby! Mami! Ano? Bakit nakabihis ka? Pupunta po kami ni Manoy dyan sa playground. Playground? Oo, sa loob lang naman ng village, Lisa. Teka lang, Manang Jun, laro namang garden dyan. Ba't hindi na lang kayo dyan maglaro? Pero mas maganda po sa playground kasi merong slide tsaka swing. Gusto niyo po, Mami, sumama na lang po kayo sa amin. Huwag na, busy ang mami mo. Tayo na lang niya. Hindi, sige, sasama na lang ako. Elisa, sa playground lang naman eh. Saka, titiyakin ko sa'yo, walang masamang mangyayari kay Ninya. Elisa, pati ba naman sa akin, hindi mo pagkakatiwala si Ninya? Eliza, payagan mo na. Hindi mo naman pwede ikulong dito yung bata. Sige. Yay! Thank you, Elisa. Manang Jun, alagaan niyo itong mabuti. Oo, Tingnan bahala. niyo. Sige, Lucia. Ingat po kayo. Ingat Oh, kayo, sige. ha? Ingat. Thank you. Ano ang ginagawa ng anak ng kriminal na yan dito? Daddy! Ay, Ninya. Daddy, nandito ka pala. Bakit po ba ikaw nandito? Pasensya ka na, hindi ako nakakauwi ha. Meron ako nasikaso eh. Hani Jun, salamat to. Basta ikaw, kung ako sa'yo, may kausapin mo yung kasama para matapos siya, hindi yung pagkakaintindihan. Susumbatan ko lang ho si Elisa nun eh. Tsaka mag-aaway lang ho kami. Ayun yung iniiwasan ko. Tsaka na yun, manager. Ano, gusto mo maglaro? Daddy, doon tayo sa slide! O, sige, sige. O, dahan-dahan lang ha. Ingat ka Ninya, ha? Gusto ko yung bahay. Daddy! Dali, dali!